Madali bang mabuhay? Maraming nagsasabi, maraming writers at mga speakers sinasabi, hindi madaling mabuhay. Sabi nga ni Scott Peck, life is difficult. At kahit magtanong ka sa mga matatanda, sasabihin sa iyo, hindi madaling mabuhay. At totoo mga kapatid, kasi araw-araw gigising ka, pagtatrabaho, magbibiyahe, matatraffic, araw-araw magninegosyo. Yung iba mga kapatid nating OFWs, kailangan mong pumunta ng ibang bansa para kumita ng pera para sa iyong mga anak. Tapos bigla ka pang magkakasakit, may biglang mamamatay. O pagkatapos mong palakihin yung mga anak mo, makakalimutan ka na lang. Di ba maraming matatanda ang reklamo, kinalimutan na daw sila ng kanilang mga anak. O bigla mo na lang malalaman yung asawa mo, nagloloko pala. Hindi madaling mabuhay. Kahit sino magsabi, lalo na ngayon sinasabi, pahirap ng pahirap ang buhay, Father. Pagulo ng pagulo ang mundo, Father. At sa dulo nga, makikita mo, mahirap. Madali bang magpare? Mahirap din. Araw-araw, gigising ka ng maaga para magmisa. Araw-araw, kailangang maglingkod sa mga tao. At madalas, lagi kang mali sa mga tao. Lalo na pag hindi mo sila napagbigyan sa kanilang gusto. At ang tao, madaling makalimot sa mga bumubuti mong gawa. Kapapanong madali nilang kalimutan yung mga ginawa ng kanilang magulang sa kanila, ganun din. Kaya hindi madaling mabuhay. Siguro yun din ang dahilan, mga kapatid, ng mga nagsusuicide. Gusto nilang tapusin ang paghihirap, ang pagdurusa. Kasi hindi talaga madaling mabuhay. Malamang alam ito at alam na alam ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, lahat kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at pagpapahingahin ko kayo. Ito mga kapatid ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao noon hanggang ngayon. Ito ang paanyaya ni Kristong mapagmahal at mapagpatawad na tayo daw ay lumapit sa Kanya at tayo daw ay bibigyan niya ng pahinga. Bibigyan niya daw tayo ng kapahingahan sa ating pagkapagod. At sabi ng ating Panginoong Yesus, pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob. Na makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ang kahulugan ng ating buhay kahit mahirap kung tayo'y na kay Jesus. Kung tayo'y nag-aaral sa ating Panginoong Jesucristo, matututunan natin ang kahulugan ng ating buhay. Magkakaroon tayo ng kahulugan bakit tayo gumigising araw-araw. Magkakaroon tayo ng kahulugan bakit tayo handang magsakripisyo para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, para sa ating simbahan. Sa madalit sabi, mga kapatid, kay Kristo, sa ating Panginoon, natin matutuklasan ang ikasisiya, ang kahulugan, ang dahilan ng ating buhay. Na kaya tayo gigising araw-araw, kaya tayo magtatrabaho araw-araw, kaya tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa, sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay, nandyan si Jesus. Patuloy tayong sinasamahan
sa ating paglalakbay. Patuloy tayo mga kapatid na sinasamahan sa ating buhay at patuloy tayong bibigyan ng kahulugan sa ating buhay sapagkat siya ang ating Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Lahat naman tayo ay mamamatay. Lahat naman tayo ay makakalimutan. Pagkatapos ng 3 henerasyon, hindi na tayo maaalala. Pero kung tayo'y na kay Jesus, kung ang pasa natin ay yung pamatok ni Jesus, mga kapatid, kung kasama natin si Jesus sa paglalakbay sa buhay na ito, sa pagdaan natin sa mundo, sigurado may nagawa tayong mabuti. Sigurado may nagawa tayong tama. Kahit makalimutan ng iyong mga anak, kahit makalimutan ng mga tao ang ating kabutihan, kahit baliwaliin nila ang lahat ng iyong sakripisyo, ang mahalaga, alam ng Diyos at kasama natin ng Diyos sa paggawa ng mabuti at tama sa buhay na ito. Pasanin natin ang pamatok ni Jesus. Tanggapin natin, mga kapatid, ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y lumapit sa Kanya. Lahat tayong napapagod, lahat tayong nahihirapan, at mag-aral tayo sa Kanya upang mabuhay tayo ng may kahulugan kahit mahirap, upang mabuhay tayo ng may dahilan kahit nakakapagod, at upang mabuhay tayo ng may pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos.